Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, anumang pong oras na nakakarating at makakarating po sa inyong mga lugar ang video po na ito mga kapatid. Once again, a greetings of true love and the truth to all of you mga kapatid. Muli po, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat mga kapatid. At meron po tayong ngayon. Pasensya na po kayo kasi alam nyo naman po ako. Pagka po meron pong mga ganitong opportunity, sinasamantala ko po mga kapatid para makapag-live. Para makinabang po ang ating pong mga kapatid na mga exiters at yung mga kapatid na fanatic po para matauhan po sila at malaman po nila kung ano po yung mga totoong nangyayari behind the camera. Alam ko po saan ba? Meron po tayong nasaan na ba? Kapatid na na doktor. Meron po tayong doktor na siguro po natatandaan niyo po ito. Dito po tayo nagsimula na mag-live, mag-expose. Ito pong naging iconic itong itong background na to sa mga earlier days ng expose po natin. And ayun. Sabi niya ni Brother Ronnie Kipon de Rosario, good evening po bro. Pakibati po ang mga kapatid na itinakwil ng sarili nilang pamilya. Ayan. Sa lahat po ng mga kapatid na itinakwil ng mga pamilya po nila, mga kapatid, ay saan ba? Saan ka ba, kapatid na doktor? Yan. Hintayin lang po natin yung yung guest po natin mga kapatid. Grabe. 16 degrees lang dito. Pero naninigas na yung kamay ko. Sabi ni Brother Sed Watashi, Brad Badong, matanong ko lang po, wala bang gabi dyan? Puro lang ba umaga? Dyan sa lugar mo, na curious lang ako, Brad Badong. Meron din pong gabi. Kagaya po ngayon mamaya po lulubog na yung araw. Mas mahaba po yung gabi pagka during winter kesa sa umaga. Pero ngayon po hindi pa po gabi. Hindi pa po winter. Pa lang po, mag-i-start pa lang yung autumn. Hindi pa lahat ng nag-iiba yung kulay. Nasaan na ba yung Nasaan ka na ba, kapatid na doktor? Tayo lang po natin yung kapatid po nating doktor Nasaan ba? Nasaan ka po ba, kapatid na doktor? Meron po tayong kapatid na doktor na ngayon na give me a sign, kapatid na doktor. Ka lang po, mag-react ka lang po. Ka ba? Andiyan ka na ba? Parang hindi pa kita nakikita, kapatid na doktor. Ayun. Huglit na. Saan ka ba? Inintay lang po natin yung kapatid na doktor. And alam ko makakatulong po itong kapatid na ito sa sa pagsasalita po niya, itong kapatid na doktor.
Hintayin lang po natin mga kapatid. Sobrang lamig. Sobrang lamig po. Hello kapatid na doktor. Yan. Sabi ko kasi sa kanya, mag-ano po muna kayo, mag-freshen up po muna kayo para kasi ano na ito, magsi-circulate na sa sa lahat ng social media platform at ano. And I hope nandito na si kapatid na doktor. Nasaan ka na po? Nasaan ka na kapatid na doktor? Habang hinihintay natin yung kapatid natin doktor. Mga kapatid, alam ko tuliro na si Daniel Rason sa mga nangyayari ngayon dahil hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang isang taong narcissistic ayaw po ng nilalait po niya, ayaw po ng so saan ka na ba? Mukhang ngayon, may mga tao, hindi naman ako dito. Hindi naman ako. Sabi nung boss ko, you are always welcome here. And this is your house. Hello. Yes. Yes. Table. Ayun po, tignan ko lang po Sabi nung boss ko, wala pa dito si kapatid na doktor. Hindi ko pa siya Pero nag-send na po ako, kapatid na doktor, ng invitation sa inyo to join me in this live. And wala pang antabay kami. Yes, antabay. Ako rin po nag-aantabay na umakyat. Sabi niya kasi, magla-live na po ba ako? Mag-start na po ba ako? Sige, mag-start ka na, sabi niya. Aakyat na. Nag-aayos na yata siya or tapos na yata. Hindi ko po alam kung tapos na ba siyang mag-ayos or Naku, maraming magugulat dito. Nasaan ka na ba kapatid na doktor? Habang hinihintay po natin yung ating pong guest ngayon, na ating pong kapatid na doktor, hindi ko po kasi dala yung laptop ko, iniwan ko. Yun, sabi nung boss ko, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na mahal na mahal ako ng boss ko. Sabi niya sa akin kahapon, you are always welcome here and this is your house. Bahay ko daw po. Kaya yun mga kapatid. Nasaan ka na ba? Nasaan ka na ba kapatid na doktor? Where are you? Nasaan ka na ba kapatid na doktor? Where are you? Madami nang nag-aabang sa iyong mga kapatid. And I hope naka-prepare ka na to kapatid na doktor. Kung nanonood ka na, naka-tune in ka na ngayon, kapatid na doktor, magbigay ka lang ng signal sa akin para makapag-send ako ng invitation. Actually, nag-send na nga ako ng invitation. Yan. Kaya lang wala pa siya. So, yun. Habang hinihintay natin
yung ating pong mga kapatid, yung ating pong, kasi chine-check ko po kung sino-sino yung mga naka-view. Hindi ko lang dala-dala yung laptop ko, mga kapatid, iniwanan ko to sa bahay. Hindi ako makapag-play ng mga videos ni Danya Rason, pero kitang-kita nyo naman doon sa ni-repost ko na post na inis si Danya Rason, mga kapatid. Ayun, ano na siya, ayun na, nakita ko na si Doktor. Dok, saglit, ba't di kita di kita makita dito? Mag-ano po kayo, mag-send po kayo ng request to join me in this live. Di ko po kayo makita dito sa kapatid na doktor. Saglit lang. Hindi kita makita dito sa mga nandito sa saan ba yung kapatid na doktor? Nagano na siya nag-react na siya mag-ano po kayo, kapatid na doktor. Naku. Iikot na naman ang tumbong ni Baka hindi lang tumbong, pati kuyukot ni Danya Rason. Iikot na naman ito. Nako. Nako. Saan ka ba? Doktor, nag-send na ako ng sa'yo, ng invitation kanina pa. Nakita na kitang nag-react. So, might as well ikaw po ang mag sa akin. Saglit lang po Yes, what will I say? This is for big. For big. Okay. For money. Okay. For money? Baskia? Baskia. Okay. Municipal. Yes. Okay. A cafe? No, Thank you. Okay. Pasensya na po, nawala ako kasi may binigay yung mga Where are you, kapatid na doktor? Kapatid na doktor, mag-send ka po ng, alam nyo po ba paano mag-send ng ng request? Mag-react po uli kayo kasi hindi ko po kayo makita dito, kapatid na doktor. Paano ba? Nakita ko na siyang nag-react kanina nag-like siya Ba't nawala? Hindi kita makita dito. Hintayin lang po natin mga kapatid. Antabay lang po tayo. At marami pong masasabi itong kapatid na doktor na ito. Na-send ko na yung yung invitation Kaya lang dito sa mga nasa viewers, wala siya. Nasaan ka na ba? Kapatid na doktor, pwede niyo po ba akong timbrihan? Kapatid na doktor, pakitimbrihan niyo po ako. Mag-like po kayo uli o mag-heart or kung ano man na reaction. Kasi hindi ko po kayo makita dito sa sa mga nandito sa list ng mga viewers mighty. Ayun, so going back mga kapatid, asar na asar si Danya Rason pagka kinikriticize yung mga itinatapik niya sa mga pagkakatipon. At sinasabi ni Danya Rason, bakit hindi daw ako bakit di daw ako gumawa ng paksa? Bakit daw yung paksang ipinaglilingkod niya sa kapatiran ang kinikriticize ko? Kung di ka ba naman isang
isang isang kilong tanga, danya rason. Alin ba ang i-criticize namin? Alangan naman i-criticize namin yung misa ng pare. Hindi naman kami galing doon. Galing kami dyan. Danya rason. Kaya kami umalis dyan kasi yung aral mo mali na. Danya rason. Yung aral na iniaaral mo mali na. Ngayon, ba't kung mali na daw yung iniaaral, ba't daw hindi daw ako mangaral? Hindi naman ako mangangaral. Danya rason. Di naman ako mangangaral. Bakit ahanapan mo ako ng Bakit ahanapan mo ako ng aral? Ikaw yung mangangaral, di ba? Ba't ahanapan mo ako ng aral? Kundi ka ba naman isang kilong tanga? Danya rason. Na si Hello, sabi ayun, nandito si Brad Crisostomo Manalio. Hello po, Brad Badong at si Smaira. Sabi niya, yun po bang doktor sa Malolos Provincial? Di pa po ba nag-exit? Yun. Ewan natin. Tahimik lang muna tayo. Nasaan ka ba? Yung kapatid na doktor. Abang hinihintay natin kapatid na doktor. Total lang dito. Si kapatid na Josephine Fernando. Pagsalitain natin. Kapatid na Josephine Fernando, habang hinihintay po natin yung ating pong bisitang doktor, pwede po ba kayong mag-join sa live po natin na ito para sa kapakinabangan po ng ating pong mga kapatid na nabubulag pa ni Danya Rason, para po mahimasmasan po sila at matauhan na niloloko na lang po tayo ng peking mangangaral na yan na nagpapakilalang sugo ng Diyos. Meron bang sugo ng Diyos na suki sa Pegasus? Danya Rason? Naku naman, Danya Rason. O, tignan nyo ngayon. Kayo ngayon ang nagkakagatan. Sabi ni Sister Abby Camasosa. Hello, Bro JR, watching from North America. Hello po, Sister Abby Camasosa. From North America daw. Habang hinihintay po natin yung kapatid na doktor, again, anin ko po yung kay Sister Josephine, nawala si Sister Josephine Fernando. O ito, paakyatin natin tong si Bradencio Arellano. Sabi ni sa lahat ng Exiters, sabi ni Kay Ocampo, paring Kay Ocampo, paakyatin natin. Yan. Wag po kayong tatawag sa akin, mga kapatid, kasi mawawalan po ako ng audio. Pag tumawag po kayo. Nasaan ka na ba, kapatid na doktor? Ulitin natin yung kay Brother Dencio Arellano. Abang hinihintay natin si kapatid na doktor na ating panauhin for today. Kapatid na Dencio Arellano, na isa ding Exeter from Macau. Mag-asawa, nag-decline si hintayin natin si Brad Ronnie, paki-chat niyo po si Josephine Fernando. Nag-aano po siya, nagko-call po siya sa akin, hindi ko po siya ma-replyan. Kasi po pag ni-replyan ko po, malalaglag po ako sa sa live po na ito. Negative pa daw si Brad Dencio. So hintayin natin siyang makaano. Doktor, nasaan ka na? Sana si kapatid na doktor. Kapatid na doktor, marami na pong naghihintay po sa inyo, kapatid na doktor. Kung sino man po kayo, napapaligiran na po namin kayo, kapatid na doktor. Mag-react po uli kayo, kapatid na doktor. Kanina nakita ko na nag-react ka, or baka na namalikmata lang ako.
Baka ibang account yung nakita ko na nag-react. Meron kasi siyang kamukha na ano na profile. Halos ka ano niya. Mhm. Nasaan ka na po ba? Kasi nag-ano na ako eh. Ah, ay, dapat pala dalawa yung cellphone ko para yung isa pang chat ko. Mag-ano na po ako, mag-ano na ako. Wala dito si Brad Wensibaun eh. Kung nandito si Brad Wensibaun, kilala niya yung doktor na ano na Brad Wensibaun, nandiyan ka ba? Pagalawin mo ang ano, ang baso, kapatid na Wensibaun. Sis Kay, thanks for accepting Penge Dollars, sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario. Saglit lang po ha. Nasaan ka na ba, kapatid na doktor? Hindi kita makita dito sa mga viewers. Kaya hindi ako ano. Kung nandito ka na, kapatid na doktor, mag-ano ka, mag comment ka sa comment section. Kapatid na doktor. Or baka kung po pwede ay i-cut ko to, stop ko to. Tapos, tatawagan ko muna itong kapatid na doktor. Kasi ba't di ko siya makita dito? Hindi ko talaga makita dito. Unless otherwise, kapatid na doktor, ikaw po ang mag-ano sa akin. Mag-invite sa akin. Hello po, kapatid na doktor. Ay, naku, lamig dito. Woo! Kapatid na doktor, wala pa rin. Kanina nakita ko na siyang nag-react eh. Nice, bro, aka Tommy Abuel. Tagang din to eh, batang kapalit din tong si Brother William Wallace. Nasaan ka na ba, kapatid na doktor? Hindi kita makita dito. Saglit lang po mga kapatid ha. I-out ko po muna ito at tatawagan ko po muna yung kapatid na doktor. Standby lang po kayo dyan. Ayun, hello po mga kapatid. Pasensya na po at pinutol ko po muna kanina kasi yung pong kapatid, inihintay niya po pala yung kapatid na doktor na magiging bisita natin ngayon. Naghihintay po pala siya. Naghihintayan po kami. So, again mga kapatid, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan po sa inyong lahat. Alam niyo naman po na wala naman po tayong sinasabi dito na kasinungalingan mga kapatid. And meron man mga nasasabi kami, na-expose kami na yung iba nasasaktan. Ganun po talaga mga kapatid. Truth hurts mga kapatid. Hindi naman po mga kapatid. Kasi paano ba? Kapatid na doktor, if you are watching now, if you are already tuned in, galawin niyo po yung baso, mag-react po kayo kapatid na doktor. And nako. Hello brother. You right? Yes. How are you? Here. Good? Yes. Good? Chilling. How are you? You good? I hear your music. Yeah? Nice. Okay. They play it. Oh, I know this. That's good. What are you doing? You come here? You Yeah. come back? No. Your uncle want me to come back, but I said I have to because it's going to winter. No, Lord, man. No. Maybe next summer. Listen. Okay, brother. Yun. Game na po ba si Doc? Doc, pasok ka na. Wala pa rin. Wala pa rin si Doc. Nasaan ka na, Doc? Saglit lang. Ayan. Kapatid na doktor, nag-send po ako ng ng sa inyo, ng invitation. Maraming magugulat dito kasi
Kilalang kilala ito sa buong iglesia. Itong doktor na to. Ready na ba yung amlodipine mo, Daniel Rason? Ready mo na. Baka taasan ka ng presyon. Maputukan ka ng ugat. Tagal naman ni Doc. Saan-saan na siya. Kaya nga Doc, yan. Ano na, yung mga kapatid. Kanina pa, nag-ano na nga ako nag-data na nga lang ako kasi hindi ako mukhang may problema na naman yung internet dito. Asa ka na ba kapatid na doktor? Nag-send na ako ng invitation sa'yo. Kapatid na doktor. Aha. Hintayin lang po natin si kapatid na Doc, ha, mga kapatid. Habang hinihintay po natin si kapatid na doktor, kung nandito ka na, nakikinig ka na, kapatid na Doc. Opo. Dito po, Doc. Dito po, nag-message na siya. Dito po ba? Opo, tama po, Doc. Tama po ang iyong ginagawa. Kasi pagka na mawawala na naman ako. Kapatid na Doc, opo, tama po. Doc, halika na. At inihintay ka na ng mga kapatid. Doc, nasaan ka na ba, Doc? Nasaan ka na po? Nasaan na ba si Doc? Doc, galawin mo yung baso. Hay nako, si Doc. Nag-message siya dito po ba? Sabi niya ganyan kasi alam naman po natin yung mga may edad ng doktor. Oops. Hindi naman po teki. So, ito pong kapatid na doktor na ito, kilalang kilala po ito, mga kapatid. Kapatid na doktor, nasaan ka na ba? Nag-message na siya dito po ba? Opo, doon po, kapatid na doktor. Nasaan ka na ba? Nag-send na ako ng Yun, what's up mga tupa pips, sabi ni Michael Luna. Brother Michael Luna, meron tayong guest ngayon na kapatid na doktor. Nako. Kaya lang nagkakaroon yata ng problem kasi itong kapatid na doktor is hindi teki. Pindutin nyo lang po yung sinabi ko na kanina, pindutin mo lang po yung account ko, makikita mo doon, naka-live ako, pasok ka. Yan. Nasaan ka na ba, doktor? Kanina pa naghihintay ang mga kapatid. Nasaan na ba? Ba't di ko hindi kita makita dito, kapatid na doktor. Nag-send naman na ako ng sa'yo, ng invitation, kapatid na doktor. Yan. Nice bro, nakabalik ka na ulit Europe. Ganda dyan. Ayun, nakita ko na. Nagano na siya. Ayun, add. Ayan, nandyan na. Hello, adding na po sa doktor. Adding na po, andito na po yung nating doktor. Ayun! Ayun, hello po kapatid na doktor. Dinig Hello mo po. Opo. Joining Medyo na hindi po. lang po ako techie. Opo, Pasensya na po. okay lang po si kapatid na doktor. Kapatid na doktor, pwede po ba kayo magpakilala? Ano po ang inyong pangalan? Ano yung inyong specialization? Kailan po kayo naanib? At ano yung inyong tungkulin sa MCGI? Actually, po ako, si Doc Bunny. Kilala naman ng lahat. Naku, si Doc, parang familiar po yung Bunny na yan Mostly po, oo. Parang ako po bata pa sa kasi bagong-bago pa lang, parang 2 years lang. Pero ako po ay halos, bago maanib, mag-siyam na taon na nagkasama din po sa mga programa, sa mga, mga activities ng, mga ganyan po programa natin. Ng mga pagdadalaw, ganyan. Oo, so, kahit hindi pa nga po ako, tawag dito. So, marami na rin po akong bago pa yung actual na bautismo, yung gano'n. Marami na akong
natadaluhan mga pagtitipon, mga ganyan. So, pamilyar po ako doon. Yun lang kulang talaga sa akin, sinabi lang nung kaibigan ko Mhm. na ay tubig na lang ang kulang sa'yo, pero yung mga dapat requirements na ginagawa, hindi ko naman po ako, ano doon, sabi ko sa akin kasi gusto natin tumulong. So, yun lang po. So, ano pa, hindi pa po kayo bautisado, member ng MCGI. Kasama na po kayo as a host sa mga programa sa UNTV 37, ganun po ba? Yes po. Oo, nung una, ano lang po yun parang na-involved sa mga product until parang 1 year after nakita nila siguro. So, binigyan nila ako ng program, yung mga public service program, yung ganyan. Na yun, lalo na po yung mga yung sinimulan namin na pagdadalaw sa mga pasyente na talaga namang ginagawa nila nung before. Pero yung ginawa namin talagang parang dinadala namin talaga yung clinic sa mga kapatid o hindi man kapatid, ganun din po. So, ginawa namin yung talagang massive for sa loob po ng 8 taon. So, kasi ako po, kasi maliban dun sa regular medicine program, nag-shift na po kasi ako sa natural medicine. Mhm. We started po kasi yung natural and alternative medicine way back matagal. So kami po yung mga nauna. So yon, kaya parang iilan-ilan. Kaya noong nakita ko kasi yung meron pong programa kasi noon si Brother Eli na mga natural, parang ganong focus niya. Nakikita ko, sabi ko maganda dito kasi kako parang naka-mainstream ka doon. So true enough naman po nagkaroon ng PTAC, yung natural medicine, alternative medicine. And eventually talagang tinutukan po namin yung programang yun. Na nadala naman namin sa mga kapatid natin, lalo na po yung mga wala at malalayo na hindi po makaka-afford talaga. Mhm. So, kasi upon dun sa communication natin, kapatid na Dr. Bunny, you just said to me that you already exited. Tama po ba? Yes po, nagsimula po ako mag-silent yan. Tapos finally yung mga ibang major activities siya, ganun na nga po yung nangyari. Parang quiet, na lang po, nag-silent na hindi na nag-active dun sa mga pagkakatiba. Bagamat yung pong public service, ginagawa ko pa kasi bago pa naman po ako makapunta doon, ginawa ko na din naman po yan. Kasi an international volunteer po ako. So, na-practice na po talaga sa akin yung ganun. Even yung mga clinics po namin, nagpo-provide kami ng mga living therapy, consultation din po. Bago pa po ako mapunta talaga naman doon sa UNTV at sa MCGI. Opo. Bago pa po kayo maging host sa UNTV 37, you are doing charitable works by voluntary the medical missions. Tama po ba? Yes po, opo. Ganun naman po kasi naging international volunteer po sa mga ibang bansa din. Paano UNNBS, oo. Kahit nagsasalita po kayo, pasensya na po. Opo. Paano po yan? Meron pong sinasabi si Danya Rason na sinasang-ayon na naman ng mga KNP. Hindi naman lahat. Pero sinasang-ayon ng mga KNP, lalong-lalo na si Ate Luz Cruz. Sabi niya, pag nasa labas ng MCGI, lahat ng gagawin mo ay invalid. Are you, po doon? Sang-ayon po ba kayo doon? Actually, nung kami pa, marami na po gumagawa ng mga volunteer work. Actually, locally and internationally, marami na po kaming ginawa. Bago pa po naman, naka-embedded naman po yun. And then may mga international NGO, foundation, hindi naman kailangan maging religious based yung pagtulong. Kasi po yan parte yan ng system ninyo Kasi pero pwedeng lang yung tulong nyo. Pero kami po, we started sa pamilya pa lang. Even noong sa profession ko, yan, nagsimula na po talaga yung programa na pagtulong talaga. Even in yung mga far-flung areas, even in other countries. Kasi ang last ko pong volunteer work sa bansa ng Mongolia Okay. So we do program po. Kasi nag-international volunteer When was nga po ako.
Doc Bunny, when was Mm, that? ay, sa Mongolia po, yung last stint ko is 2010 to 2012. Kaya nung pagbalik ko, hindi na po bago sa akin yung paggawa ng mabuti, yung pagtulong, kasi, ayan, kahit po sa, ayan, Africa, Vietnam, yan, Indonesia, and last yung nga po Mongolia. So, yung stint namin ng 11 years ng international program, yan. Ngayon, dito naman po nag-focus din sa Pilipinas. Ayun, ang ganda po nung sinabi po ninyo, kapatid na Dr. Bunny, na yung paggawa naman ng mabuti is already embedded to our system. Opo. Ganda po nun. Kasi kung hindi kayo passionate sa ginagawa natin, kahit naman po yun, tinuturo, pero hindi naman po ninyo yung magagawa by heart, naku, wala din po sigurong ano talaga. O, yung passion and compassion talaga po na gumawa. Ayun. Well, yung religion, nakakaano yun kasi naniniwala naman tayong lahat sa Diyos. Regardless, kasi nga po sa akin when I started, kasi medyo radical din po yung pinanggaling ng universidad. So sa akin, yung religion kasi, ang tingin ko dyan is your personal relationship with God. Yung po talagang pinangahawakan. Yun po aking Ganda po nung mga binibitawan yung mga linya and thoughts na regardless kung anong religion mo yan, ang mahalaga is you're doing the charity by compassion and with passion. Opo. Kasi hindi mo naman kagaya nga po nung ginawa ng Panginoong Jesucristo nung pinadilat niya yung bulag, pinalumpo, pinagpatay. Ang sinabi niya, humayo kayo. Huwag ninyong ipagsasabi, huwag ninyong ipapamalita. Yes po. Kaya lang itong religion na pinanggalingan po natin is sadly ganun po yung sinasabi, at pagka nag-exit ka na ay they will demonize you. Sasabihin nila, ayan, demonyo na yan, kay Satanas na yan, huwag ninyo nang kako. Pwede ko po matanong, kapatid na Dr. Bunny, what made you decide to exit? Well, ako kasi nung mapunta doon, nakita ko naman sa ano, kasi nung po ako nag-aaral ng natural medicine, and then tinanong din po yan sa akin, nila Brother Eddie, and even ni Kuya, ano ba yung difference ng conventional sa natural medicine? Sabi ko, ito nga po lang yung pag-aaral ko na nagulat ako kasi merong biblical basis of medicine. So sabi ko, kakaiba to. So nung naghahanap ako ng resource person ng medyo sa religious, nakita ko lang po doon na yung may fasting kay Brother Eli. So maganda to. Sabi ko, sabi ko, maganda ito kasi nag-guide. Kasi hirap ako sa biblical kasi hindi naman po ako religious person. Hindi nga rin po ako nag-ano. Pero doon tumibay po yung aking kasi siyempre, inaral yan. Dinikit po yung Biblia. Talagang formal po yun formal schooling with the medicine. So doon ko lang nakita talaga yun. So doon ako nagkaroon ng na-ignite yung passion. So yun. And then, kaya noong nagsimula, noong tumatakbo na, hindi ko naman po sabihin na super galing. Pero kaya lang nung nag-iba na, tapos nung nakikita, parang ang nakikita ko, sabi ko, lang. Hindi naman kailangan natin magmagaling. Pero parang sabi ko, parang napaka-bago. Mahirap sabihin ayoko naman na ganun. Sabi ko, parang wala. Hindi ka na na-ignite yung passion mo to learn more. Kasi sabi ko, nababasa ko naman to, naintindihan ko. Parang mababa, and then, tapos, ganun. Aanuin ko lang po kayo, sususugan ko lang po kayo. Opo. Napaka-shallow noong itinuturo, pero kung i-hype nila Brad Josel, Brad Dodel, napakaganda po, ngayon lang po namin natutunan, bagong-bago po. Ay, nako, ano po yan, super fake kasi ang pakiramdam ko doon. Pag ganon, parang feeling mo lang talaga, meron lang cheering squad. Yun, hindi mo kailangan i-please. Ako kasi, hindi ako natatago yung ganon. So, parang sabi ko, yung ganong mga sabi ko,
ako medyo technical na person. So, pwede ituro sana mas maayos yung teaching and lesson na gano'n. Tapos sunod-sunod. Para hindi na umusad sa akin yung mula noon nagsimula hanggang ngayon, hindi na umuusad yung gano'n. Mhm. Parang hindi ka na natututo, hindi ka Yeah. na umuusad, parang nakatutok. Oo, Nourishment gano'n. that is Oo. on. Wala. Opo. Tama po ba? Yes po, oo. Parang yung passion mo and neglect na talagang to learn yung malalim ng tinuturo ng Biblia, yung teaching and learning. Yeah. Even yung the old and the good, the old and the New Testament. Iba yung konteksto nun eh. Kahit nandun sa dati kong pinanggalingan. So, sabi ko parang hindi, yung ina-expect mo, hindi gano'n. So, sabi ko, ako nagturo ako. So, sabi ko, parang hindi, para tayong, masama man sabihin, parang nabobobo lang tayo nito eh. Ay kung gano'n. Kaya, parang hindi nagkaroon ng na-ignite yung iyong learning na na mauuhaw ka sa pag-aaral, gano'n. Oo. So, sabi ko, since dumaan ako doon sa mahaba pong formal schooling nun, so sabi ko, ayoko lang kasi mahirap. Kasi sa akin po, hindi dapat pagtalunan eh. Kasi ako sa akin, pag all about religion and about tungkol sa Diyos, ayoko yung pagtalunan kasi ang nasa gitna nun, hindi na Diyos. Ganon. Kaya sabi ko, I just keep yung silence and then yung ganon para sabi ko, ang dami naman nagmamagaling na parang, sabi ko, may mga kaibigan din po kasi ako mga professors ng theology and even yung other religion kasi, and then may mga talaga yung teaching ganong kalalim. Sabi ko, ano ba yung minsan nagtatanong ko tuloy, ano ba yung background to yung gano'n, to give yung teaching, gano'n. Hindi gano'n kasi ang preparation lang po basta. Yun. Kaya ako, I just keep silent na lang, pero talaga naman pong yun lang di isa, oo. Yun ang isa sa Yeah. Yes po. We go to Valbona? Yeah, we go to Balbona. Yes. Ayun po, mga We go to kapatid. Breze? Yo. Why? We are waiting Yeah. for you there, of course. We cannot go there. Dito lang po yung boss ko. Kilala niyo po ba? I'm live all... They miss you so much. My friends all over the world, they miss you so much. Thank you very much. Nice Here is meeting my you online. very, very good boss in the whole yeah. world. Wow. He's very tired. He fed his beast. Of course. And this is so my friend. Very beautiful. Shumibu. wow. She looks gorgeous and beautiful. No. Bukur is for man, a bukur is for woman. Bukur. Bukur. Ayan, yun nakita niyo po. Mayra! Ayan mga kapatid. Going back mga kapatid. Mayra! Ano po yung ninyo? What can you say about working in UNTV as an employee? Kasi naging employee po kayo sa UNTV, right? Hindi naman po employee, but of course nagkaroon lang ako ng naging regular part lang ng mga program, yung public service. So hindi naman po ako employee full-time, pero yung activities parang naging regular and full-time. So, wala naman din po akong kontrata Wala din pong contract. Mission all over the world. And being part of UNTV, what can you say about the administration of as a chief executive officer or president of UNTV? How does Daniel Rason handle his employees and his subordinates? Actually, okay na. Ako po kasi hindi, I don't know yung inner, yung administration and everything. Ang sa akin yung ano lang, parang yung how yung kagaya namin, we in the medical field. So kasi nako-compare namin with other stations. Parang gano'n.
Oo, so sabi ko walang ano, talagang ito talaga pong ano, well, until now makakatingin naman ako to everyone Mm. na you spend on your own and everything, even yung ganon, even walang ganon, hindi ko po alam kung ano ang but kasi in other stations kasi na I've been to with ABS and DMA naman. Parang ibig ko sabihin, you're also being guest or whatever. So nabibigyan ka naman ng tamang gano'n. Pero hindi ko po alam dun sa iba, pero I know some na talaga namang Kasi, ano, oo. Mm. Pinoy? Yan. In your case po, kasi meron po kayo Ano? sinabing comparison. Yes, ako na. What is your comparison Sino? being a regular employee Yo, sa or numero. part-time? Sa Saglit lang po. Being an co-host sa nabanggit niyo po yung ABS-CBN and GMA7. Yan. What Opo. between the three stations, UNTV, GMA7 and ABS-CBN? Actually, ano kasi yung we don't have yung Kanina, Doc, nagsalita yung boss ko. ay, opo, oo. Oo. Actually, ano kasi, we don't have much yung expectation. Actually, pag-usapan na din namin yung isang nag-handle sa Yeah, akin. I Kasi Yeah. sa ibang, ano kasi po in other, when I started, hindi naman ako nagsimula, diretso ganun. It started, parang, you're treated well, yun na, hindi naman kailangan na parang, like, special VIP. But of course, yung ina-expect mo sana, walang ganun. Pero iniisip ko lang naman kasi, it's a public service, so tulong na rin yun sa'yo, na ganun, for promotions and everything. So, iniisip ko na lang na ganun. Oo, pero kasi yung ibang ano namin, like, for every guesting namin, merong ano kasi yun, parang, hindi man compensation, parang honorarium or so ever na ganun. So, yun lang, yung monetary na nakikita ko. Pero later on, sabi ko, at siguro dahil nasanay ako sa public service, maganda na rin to, masaya na ako nakikita lang sa ano, yung ganun, sa Are you sa aware, TV. Pero, Dr. yes po. Opo, are you aware that even the regular employees are not well compensated sa UNTV? May ilan po akong ano, kasi may mga handler niya sa akin before noon yung mga assistant before na nawala na din. So, yun. Sabi ko, bakit ano, na gano'n? Yung turnover, yun lang. May mga nakausap lang akong gano'n na, yan, siyempre naghanap sila talaga ng mas greener pasture, mas stable na work. So, sabi ko gano'n. And I heard yung ibang hapo kasi parang volunteers ko, magaling yun naman, babait yun naman. Kaya sinasabi ko lang is of course yung learning sa makukuha nyo yung experience, yung gano'n. Pero hindi nga po yung formal, parang gano'n sila. Kaya yung iba nagkaroon talaga ng chance to kung makakaano lang din po. Yun. Pero yung ibang nakakaano, hindi kasi po ako pride doon sa kanilang mga Pero yon may mga ilang, when I started, kasi 8 magna 9 years na nga po. So yung iba na nawala na sa team namin, na friend ko pa rin naman po yun. Na-mention nila yung gano'n. Hindi ko po yun, kasi ko, hindi ako aware na gano'n pala. So, noong pong, siguro ngayon, aware na po kayo. Or, Opo. excuse me, or siguro before, or maybe a week, a month, nagkaroon kayo ng awareness sa nangyayaring anomaly sa administration ng MCGI, and not only the teachings but within the administration itself, meron pong malya, meron pong mga kagaya po sa Singapore, milyon-milyong dolyar nawawala. Opo, yun. Oo nga po, nakikita ko yun sa Kaya ako, kailangan makita yung on the other side. So, yung may mga ganong financials ko, sabi ko, grabe talaga yung nakita kong ganon. So, sabi ko, ang problema lang is, of course, hindi natin ina-acknowledge and everything. Kasi kailangan din matutukan. Yes, exactly. Yun po. Yun, anong sinabi niyo po again, Dr. Bonnie.
kailangan kasing matutukan. Iyon po, kaya po kami sa party nating mga Exeter, nandyan po si Brother Elios, si Brother Lu, Yep. si Sister Patricia, sino pa ba? Si Kira Yamato o Sister Kira Yamato. Yung pong mga iba-ibang mga nag-expose, pinapakita po nila yung mga discrepancies at saka yung mga biruin mo, you are promoting decency and yet nagpatayo ka ng Area 52 nightclub. You are Ayan, nakita ko nga po yun. and you are telling the members to refrain from selling liquor. Yung mga kapatid na anib, mayroong mga mini grocery, mayroong mga sari-sari store na malakas yung mga business because doon sa tinda nilang sigarilyo, alak, tapos all of a sudden they will find out that the leader of the church himself, who told the member to refrain from selling this kind of product, is the one who is selling. The one doing. Is the one doing yung ano. Parang it is somehow a feeling of, there's a feeling of betrayal. Yes po. Oo. Parang feeling nyo na you're not walking the talk We're telling everyone yung ating ruling and everything. Actually, yan ano ba to? Isang din na parang yun, isang nag-off sa akin is yun nga po, yung tinuturo natin and everything. Parang, at isa rin, parang may instant kasi na hindi naman ako, but of course, yung kasama namin na parang, nakasama ako na nagde-defend na yung relationship, sabi ko, wala na tayong pakialam dun sa kanilang personal relationship, kung nag-iibigan lang sila or whatsoever. So, sabi ko, saklaw pa ba yun yun matindi na ako naman, well, sa akin, tinitingnan natin yan yung personal, yung relationship ng babae at lalaki na gano'n. Parang sabi ko, kailangan pa bang malaman ng lahat at desisyon ng lahat na kailangan ka pwedeng umibig at kailangan ka pwedeng mag-date and everything. Sabi ko, naku, talagang hindi matanggap ng isip at ko yun. Pero, na-involve ako doon sa ganong isang pero pinagtanggol ko pa rin naman yun. Na ganon po. Oo. Kaya lang, feeling ko, sabi ko, parang, bakit ko ang lahat na parang tinotolerate na yun? Sa akin, hindi kasi yun kasi personal mo na yan and if you really, hindi ka na basta hindi ka lang doon sa boundaries ng well, kung naniwala ka sa mga premarital sex, so yung date at yung pagkakaroon ng relationship, yon isa yun sa mga isang question po na very recent yan, parang nito lang year yan nangyari sa akin. Actually, hindi naman ako involved, I'm not the one involved doon sa relationship. Pero kaya lang kasama ko dun sa team, so I help, then napatawag ako and then I need to defend dun sa local group, servant, parang ganun. Yun. Actually, Doc Ban, ganda po nung binuksan mo na namang na isang pag-iisipan, yung premarital sex. Bakit pa kung personal na relationship ng individual member pakikip nyo. Samantalang kayo big din naman Di po ba ganun po yung punto? Yes. And what is not acceptable is yung premarital sex. Alam nyo po ba, kapatid na Dr. Bani, yung pong leader ngayon na nagpapakilalang sugo daw po ng Diyos, none other than Daniel. He has done that. He is the one who did it first. Yung premarital sex, biruin mo, pinsan mo mismo sinasabi niya hindi pa naman at nag-live-in ng 7 years itinago sa kapatiran. Kaya nga po, yun po yung mga shocking
information na nakikita ko. So sabi ko, wala namang perfecto. Pero kaya lang, kailangan natin gawing maayos. Kaya ako nagugulat ko sa mga ganong nakikita ko sa Revelation. And then yung finalist ko, totoo pala, ganito, ganyan. Yung kung isardaan na yan mga tawag dito, mga worms in the can talaga na ano. Tapos ikaw, well, yung general na group ng policy and ruling, talagang napakahigpit. Pero parang yon, hindi naman natin kino-question kasi kung nagkamali ka, hindi dapat ay gumawa ng tamang policy or kung ganun man. Or kung naaayon, we really wanted yung biblical yan. And then we need to follow yung Bible teaching and rulings. Especially the New Testament. Ayun, ang ganda po ng mga binitawan yung mga verses, Doctor. Magmula kanina, ang ganda po. And Salamat po to Diyos. Alam ko na Dr. Bunny, ito pong kapatid nating guest po natin ngayon, ito po yung co-host or segment host, tama po ba? Segment host? Yes po, guest po, na regular host po. Yeah, regular host po siya sa UNTV 37. And naging miyembro din po siya. And even before na ma-associate siya sa MCGI, ma-affiliate siya sa MCGI, he's doing charity works outside. And yun nga po, kaya siya nagkaroon ng pagnanasa sa church na kinaaniba natin. Parang naka-align yung profession na naturopathy. Naturopathy po yung tawag sa inyo, no? Yes po. Conventional doctor po siya, at the same time nag-venture po siya into naturopathy, mga kapatid. Natural. Yeah, natural medicine. And during that time, nabuhay pa si Brother Eli. And Brother Eli is a avid fan of natural medicine. And tinuturo niya, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, sa ating kaalaman, mga kapatid, na yun po, yung sabi nga ni kapatid na Dr. Bunny, nagulat ako na yung fasting pala, and which is, yun yung sinasabi naman ng medicine, that fasting helps regenerate cells, new healthy cells. Opo, that's correct. And aside from that, nakita niya yung mga irregularities na narinig nyo naman po, mga kapatid. And bakit sa kanila pwede, bakit sa mga ordinary member hindi pwede? Parang parang kinikilingan yung aral. When in fact, kung aral ni Kristo sa Biblia, wala pong kinikilingan, mga kapatid. Yung pong Kristo na nasa Biblia, even in the Old Testament, mga kapatid, general po yan. So, wala pong po dyan. Even the prophets, hindi po sila makakaligtas po dyan. Biruin mo, even the first king of Israel, si King Saul, nung pong nagkasala siya, pinarusahan po siya ng Diyos, mga kapatid. Meron pa po ba? Marami pong mababasa sa Bible na even the people, the person that had been used by God to lead His people, na nagkamali, na kung yung pagkakamali lang po forgivable po yun sa Diyos. Kaya lang, yung pong pagkakamali na ginagawa ng leader ngayon na nagpapakilalang sa Diyos, minamali niya na po Brother Dr. Bunny. Yung pong yung pong thought ng nakasulat sa Biblia, biruin mo, sasabihin mo na hindi exempted yung mangangaral na si Pablo doon sa sinabi niyang datapot kahimat kami, when in fact maliwanag naman sa nakasulat, he is including himself. Correct. Ganon po. San Pablo. Kasi hindi naman niya sinabi datapot kahimat kayo o isang anghel. Ang ginamit po niyang na word is datapot kahimat kami. He included himself to show even the apostles, if they teach wrong
teachings aside from the teachings that had been taught by Christ to them, kailangan will. Yes. So, actually, we need to acknowledge naman po lahat both, and then there's nothing wrong yung acknowledging yung our yung ating shortcomings and everything. Oo. And then, so yun. So wala namang masama doon. And then of course yung ang nakalagay naman doon, everyone is are given the free will. The free will. Oo, hindi naman yan parang tipong pader na babangga ka na diduntong mo na lang ulo mo. So you have you need to turn right, right and left. So it's your best judgment. And yun nga po, oo. Yun lang problema natin is we don't acknowledge it, we don't sit down to make yung tamang ang tawag dito. I mean yung to correct yung mga kung meron man or kung hindi man, pero dapat we need to acknowledge yun. And you make talagang kasi kung walang repentance and walang asking for forgiveness, so paano magkakaroon ng maayos na relationship within yung harmony. Opo. Dr. Bani, ang ganda po ng mga pointers na sinasabi nyo. Kailangan meron talagang kailangan ng repentance. Kailangan talaga yung repentance. Sabi ng Biblia, siyang nagtatakip ng pagsalangsang, hindi giginhawa. Kaya nga po nung nagkasala si Haring David, gumulong sa takbo. Tubad niya po yung damit na pagkahari at nagdamit siya cloth, mga doktor, mga kapatid. Yes. Nakiusap talaga siya sa Diyos na na patawarin siya, and ang Diyos naman po mapagpatawad, sagana ang kahabagan. Ang kanyang kaawaan ay bago tuwing umaga, sabi sa panaghoy. Pero ito po niya rason, masyado pong narcissist. Parang hindi na po siya pwedeng magkamali. And sabi niya, ako yung kabababaan sa lahat ng mga apostol. Kaya nga sabi ni Apostol San Pedro, kaya nga sabi po ni San Pedro na kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kung i-compare po natin, if we will have a comparison between sinner and saints, sabi ng Biblia, yung matuwid, yung righteous, bahagya lang maliligtas yon. What more sa sinner? No. Pero even if you are a sinner, ikaw na ang pinakamasamang tao, yet you repented, nakabukas ang palad ng Diyos. Ayun, yun po kasi yung key dyan, yung susi, yung repentance. There is no kasi we need to acknowledge po talaga yun Oo, kasi hindi pwedeng itago, hindi pwedeng but tayo, I mean, individually or ano man yung antas natin within yung hierarchy natin within the religious group or yung ating group, ganyan. Kailangan natin pong magkaroon ng ganong yung humbleness, to submit ourselves for pwedeng ganon. Sana. Yes. Ang ganda po ng mga sinasabi nyo, Doc. Actually, yun po yung inihingi ng mga kapatid. Sabi nga ng mga kapatid, kung si Brad Daniel lang nagpakumbaba, humingi ng tawad sa kapatiran na, mga kapatid, pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo kayang itaguyod bilang isang leader. And madali na yon, di po ba, kapatid na Dr. Bani? Actually, naman naman po yan, na-acknowledge naman ng mga tao yan basta nagpatawad, wala namang hindi tawag dito po.
wala namang nag-ask ng forgiveness na hindi. Sa start siguro, may mga ano lang po, may mga issue yun na ganun. Pero pag nakita yung humbleness nyo and you're really, yung intention nyo is really good. Mhm. So wala siguro naman pong question about it. Yung ganun. Yeah. So siguro lang, ako nakikita ko lang po kasi yung, as I observed, kasi before naging leader, ay nakita ko naman yung as a person and yung parang broadcaster, ganun yung personality. Okay. Pero even to be in the ministry, Mama kaya Mary, yun, kain na daw doon. is a long, is a long preparation and siguro na overwhelm lang talaga doon sa overwhelming. So yun nga po, kaya nagkaroon ng issue ng self-centeredness na personality, yung ganun. Na overwhelm lang doon sa turn ng events. Yung ganun. Ayun, kapatid na Dr. Bani, maraming salamat po sa iyo, sa iyong oras at sa Diyos. At binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapanayan po kayo at maibahagi ang dapat niyo pong maibahagi sa Exiters community. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina nung chinat ko po kayo, nakahanda po ba kayo? And sabi niyo naman po, bahala na ang Diyos. Yun po naman din yung matagal ko na pong iniisip at kasi marami po akong kaibigan at malalim even nung hindi pa po ako member kasi yun po ang magandang personal. Ako po kasi naniniwala doon sa it's not only yung dahil kaanib kayo or it's a strong personal relationship na pinanghahawakan ko basta maayos. So sa akin walang issue yung whatever yung boundaries and everything. As long as, we are true. And then yung Diyos naman, nakikita naman yun sa loloobin natin. At nakikita niya po ano ka. Oo, so tayo naman magsasubmit nun nung finished paper natin pag tayo ay naando na. So nobody can judge us kung saan tayo o kung sino tayo at kung ano yung pinanggalingan natin. So tayo ang magsasubmit nun. So tayo ang mananagot when tumating na yung panahon. Exactly. Ang ganda po ng mga sinasabi niyo po mula kanina pang nag-start po tayo ng live na ito. Maraming salamat po sa Diyos, Dr. Bani. At natawag na rin ako ng amo ko. Sabay-sabay daw po kaming kakain. Opo, maraming salamat, Dr. Bani. Yes po. Sige po, Brad Badong, maraming po salamat sa Diyos at saka, of course, siyempre sa inyo. And then, sana samahan tayo sa malalim at siyempre yung pananalangin. Good luck po sa inyo. Enjoy your dinner. Opo, salamat po sa Diyos at ingatan nawa po tayong lahat sa ating pong mga paggawa at hadikain sa buhay na makatulong na walang inihintay na kapalit. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Bye-bye po mga kapatid.